Sakitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga lihim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran. Tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi sa DWBL 1242. Ito ang iyong kapalaran. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang parte ng mundo. Ito po si Mira at welcome po sa inyong programa tuwing Sabado, Kapalaran. Welcome. Welcome to the club. Okay, so yun yung narinig yung nagsalita sa likuran ko ba o sa harapan ko. Yan po si Rana Raya. Magandang gabi sa iyo, Rana Raya. Maganda ka pa sa gabi. At naiiba ang boses mo ngayon. Kaya, iba bang boses ko ngayon? Taka muna. Ano meron? syempre, pasalamat muna tayo sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling makapag-ere, makapagbahagi ng mga kaalaman natin. Okay? Yes, at sana po samahan nyo kami hanggang alas 12 ng gabi. At marami tayong pag-uusapan na naman ngayon. Pero bago yan, kasi Rana Raya, marami sa ating humiling na sana himayin pa natin yung mga naging topic natin nung isang Sabado dahil meron daw silang mga iba't ibang katanungan na gusto pa nilang masagot na yun ang ating pag-uusapan mamaya. Pero bago yan, syempre, pagsalitain muna natin yung iba nating mga kasama, no? Okay, nandito si Ladies First ba? Nandito syempre si Fatima. Magandang gabi, Fatima. Magandang gabi naman sa iyo, Rana Rayam. Ganyan din sa iyo, Mira. Sa lahat ng ating mga tagapaginig. Magandang gabi po. Dyan lang po kayo at napakadami po natin tatalakayin na sigurado po kami na magugustuhan nyo. Marami po kayo matututunan. Okay, at syempre kay Tolits, ang ating kasamahan. Magandang gabi sa iyo, Tolits. Magandang gabi, Raya. Babatiin ko rin si Mira at saka si Fatima. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Good evening. Wow. Sabi ko pa naman babatiin. Wow. Sandali lang. May sinagot yata ito. Pasensya na ho. At meron ho akong kausap sa line. What line is this? Sandali lang Line 1. Okay, Rana. Line 1, may sorpresa ako para sa iyo eh. Sino? Sige, hello ka na lang. Hello? Hello? Wala yata. Hello? 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 Wala. Line 1. Hello? Hello? Hello. Ay, magandang... Hi po. Hello. Hi, Baba. Hi. Kamusta na, Kebs? Ayun po. Patiki-phone patch. Oo nga, Nasa area ka na ngayon. Okay. Oh, okay. Naka-area na tayo. Nasa ano po ka streamline. Okay. Salamat. Medyo marami tayong hihimay. Medyo may delay ng konti pag ano.
Live streaming, ganun talaga. Oo. Pero at least na naririnig ko nga eh. At least malakas, ano? Opo. Okay. At ano muna ako. So, baka may feedback ko. Labas muna ako ng konti. Okay, maigi naman nakatawag ka, Kebs. Opo. Kasi yung nakita ko ngayon sa ano, so tinad ko kayo doon, message. Sa Facebook. Oo, yun. Oo. Miss ka na nga namin, Kebs. Buhay na naman ang tribo. Para sa ating mga tagapakinig, si Kevia po na tinatawag naman na isa rin sa mga nagkasama namin noon na actually yun yung nagpagod dun sa ating website, yung isang website natin, di ba, sa newspaper. Magandang gabi po sa inyo lahat. At bumati ka na sa sino mang babatiin mo mga kasama mo dyan. Okay, babatiin ko lang po yung mga taga dito sa Cubao, si Mones, si Porno, si David, si SM, si Troy, tapos yung mga iba pong friends, si Warren, and yan, si Val. Ayun, sana wala kang nakalimutan, baka mamaya wala kang alam mo na. Kebs, kasama natin dito si Tolitz ngayon. Hi to the drive, hi Tolitz. Yeah. Hi, Kebs. Yan ang kasama ni Daryl. Sila ang magkasangga. Daryl Shy. Okay, Kebs, thank you sa pakikinig, ha. Ako, Huwag kang bibitaw, ha. Okay. Thank you. Sama ka sa mga okay, sa discussion natin mamaya kung meron kang gustong itanong, feel free to call back, ha. Okay, salamat, Kev. Group hug. Group hug. Okay, thank you. Nakakatuwa naman Okay. si Kevia. Una nating caller. Mukhang nag-uumpisa ng Yung mga maguha. tawag sa atin, ha? Nag-uumpisa na. Oy, mga babatiin nyo na muna. Bago yan, pabatiin muna natin naman Tolitz, mauna ka na. si Tolitz. Natatandaan niyo yung nag-text sa atin na may problema yung tungkol sa wet dreams. Oh. Yes, oo. Si Mr. Opet, Pangan. Pangan ba yun? Oo. Tandang-tanda ko yun. Nag-text uli dahil birthday niya kahapon. Oh! Kaya, Opet, maligayang kaarawan. Yes, belated happy birthday. Sa'yo ang inumin. Sa sa amin ng Sa'yo pa rin ang- sa amin ng kwentuhan. Sa'yo pa rin ang pulutan. Sa'yo ang pulutan. Sana madat na namin mamaya. kahapon yung birthday. Ganun. Ay, hindi, habol. Wala na, Habol? ubos na yun. Habol. Sa susunod na birthday daw. Okay, so yung ating mga kagrupo kanina na nanalo, batiin naman natin yung mga yon, ano? Sila Kagawad June kay Dick. Meron tayong basketball team na ang pangalan Kapalaran. Kapalaran News. Kapalaran News. Galing-galing naman ng mga players natin. Sayang sa susunod na lang natin babatiin yung mga isa-isa yung mga players natin. Yung mga pangalan. Pero syempre, isa dyan yung magaling na coach ng Kapalaran News na si Bong Berbano. Bong Berbano. Oo, yun. Magandang gabi. Sana nakikinig siya ngayon. Okay, batiin ko muna si Dr. Edwin De Leon, Dr. Lyndon Samson, Dr. Evangeline Pipo, si Dr. Sena Lim, si Dr. Rafael Roque, at si Colonel Fojas Yes. ng Krame. Okay, Colonel, mabisita kayo one of these days. Kaya, kamusta po kayo, sir? Kumusta po kayo? Okay, o yung mga babatiin nyo. Ako Sige. babatiin ko ang aking mga pamangkin, si Arwed at saka si Kyle. Tapos yung anak naman ng kaibigan ko, si Earl. Parang kilala ko si Earl. Kilala mo ba si Earl? Oo. Parang anak nga ng Ako naman ang kaibigan. babatiin ko yung nasa States, na si Liza, at Okay. saka si Lan. Dahil sila, i-open daw nila yon. Yes, tinanong ako kung anong oras. i-open nila para sila makapanood at makapakinig sa atin. Si Elaine nga pala. Ganon din si Audrey, Si at Audrey. saka si Amiel. Oy, malalaki Ganon na. din naman si Si Elaine. Si Elaine, tsaka si Tsaka si Neniel. Nel. Oo.
Si Arwin at saka si Kai. Oo, magkikinig nga daw sila. Yun nga pala si Kati, gusto rin malaman yung ating Okay. Yung kay Elmer at saka si Kati. Tinatanong na nila si Liza. Kung paano mag-live Kung streaming. paano nga Si mag-live Luke. stream. Binata na. Si Luke, binata na yun. At si Dong, hindi natin kasama hindi ngayon. natin nakasama Pasensya na mga ngayon. kaibigan. Medyo abalang-abala lang sa Kainta. sa ibang bagay sa kainta. Pero Dong, miss namin ang pagkanta mo. Sana sa susunod na Sabado, kasama ka na namin ulit. Kaya iba ang kakanta ngayon. Si Yes. Tolitz ang kakanta. Okay. Okay. So, Masyadong maraming tatalakayin ngayon. oo. At yung ating mga suki ng Friends to Rise dyan sa Sunset Drive ng Brookside. Magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, at ng suki din ng Desh Alkaline. Yan, nakikinig sila. Oo, talaga. Oo. Kasi meron silang binigyan sila ng kopya ng Kapalaran newspaper. Okay. So, yung mga hindi pa ho nakakakuha ng kanilang mga kopya, pwede kayong sumulat sa amin, mag-email sa amin, pwede ring tumawag sa mga telepono. At merong maraming paraan. Marami tayong mga outlets para sa Kapalaran newspaper. Sa inyong mga area, sa Kaintaman o dito sa may Quezon City. Meron tayo sa Des Alkaline. Yes. Makakakuha kayo ng kopya. At abangan nyo para palabas na rin yung second issue. Si Ray Ramirez nga pala. No? Yes. Good evening, Ray. Pinadala na kita ng kopya. Email ka na, pakiantabay lang. Natutuwa ako kay Ray Ramirez talaga kasi parati siyang updated talagang gusto niyang makakuha ng kopya. Kaya pinadalang ka na, Ray, antabayanan mo na lang. Ayan. Yes, tumama din yung Tagalog. Yung si Rico, baka makalimutan. Ayan. Oh yes, si Rico at saka si Mayan. Nagtalon, Rico and Mayan nagtalon. Nasa Colorado sila, no? Nakikinig din sila sa live streaming. Yan ang maganda Si sa atin. Farsi, Sa Canada. nasa Canada naman. Actually, si Farzi baka tumawag. Yeah. Okay, sana makatawag nga. Sana makalusot. Okay. Okay, So, Kevs, antabayanan mo lang, ha? Walang bitawan, ha? Okay, wala ka na bang babatiin o mamaya na? Mamaya na yung iba, medyo marami. Okay. So, nung huli ho nating programa, nung nakaraang Sabado, ang mga naging topics ho natin ay naging topics natin ay third eye, sex appeal, at wet dreams. Yung tatlong hong yun, inulan ho ng mga katanungan. So, ang gusto mong nilang mangyari na sana lawakan pa ang discussion doon dahil marami pa daw para bang hindi pa naisagot sa mga katanungan nila sa kanilang mga isipan, no, Rana Rayam. So, unahin natin sigurong pag-usapan ang sex appeal. O ano gusto mong malaman? Yan, sex appeal na yan, maraming nabitin, ha? Oo, doon talaga maraming nabitin. Oo, bakit ba nasasabi natin na ang tao may isang malakas na sex appeal? Paano mo masasabi ang tao may malakas ang sex appeal? Ay, malakas ang boses. Hindi pa nga nagsasalita. Hindi pa ba? Oo, ma-appeal na. Ganito kalakas. Si Tolitz. Parang nawala yata yung appeal. Hindi kasi ang sex appeal, no? Marami ang hindi nakakaintindi na lahat ng tao ay binigyan o binasbasan ng Panginoon Diyos ng appeal. Okay. Okay. So, kumbaga, init sa atin yun. Dapat meron yung appeal talaga. Lahat tayo merong appeal. Ma-appeal. Ang problema lang, parang isang bumbilya yan. Pag tinakpan mo ng tela, dumidilim. Hindi mo na makikita yung liwanag. Okay, so, diba? So, malabo. natatago. Lalabo yung liwanag. Okay. Ngayon, yung appeal ng tao, ganun din. Pagka nalukuban ka ng maling kaisipan, maling galaw, magdidilim yun. Hanggang sa doon nasasabi ng mga tao na dilim naman ang mukha mo. Oo nga. Bakit ganon? Samantalang
nasa sayo ang espiritu ng Diyos, yung espiritu ng kaliwanagan. Ngayon, yun ang pumapatay dun sa appeal mo. Yung appeal, yun yung kabilang atraksyon na liwanag na nakikita sa pagkatao mo. Sana sa pagkatao mo. Kaya yung pagkatao mo, may magandang liwanag yun. Okay. Ngayon, pagka nadalambungan o natakpan, didilim. Ngayon, ang makikita ng tao, yung kadiliman na, doon nawawala yung appeal mo, yung attraction mo, galing sa kabila. Okay, so natatakpan. So, does that explain kung bakit ang mga bata ang lakas ng appeal sa ating may mga syempre. Ang cute-cute. Kasi napakalinis pa ng mga yan eh. Pag-iisip. Wala pang masyadong wala pa silang negatibo eh. Okay. Hindi, yung negatibong kaisipan, yun ang nagpapadilim sa atin. Yun ang pumapatay sa sex appeal. Okay. Kaya pala, ma-appeal. Ngayon naman, paano naman natin, ang isang tao gusto niya talaga magkaroon ng sex appeal na malakas talaga dahil gusto niya. Alisin niya yung negatibo. Anong gagawin niya? Alisin mo yung mga negatibong kaisipan mo. Lalabas yung liwanag. Yun ang makikita ng kapwa-tao. Yung liwanag na yun. Okay. They go with bright faces. Yung nakikita yung kaliwanagan ng mukha mo. Okay. So when you say negatibo, pagkaisipan, halimbawa ng negatibong kaisipan? Marami yan eh. Katulad ng? Yan. Yung pagkagahaman mo, yung pagkasilosa, siguro. yung pagkasilosa, siloso. Okay. Lahat yung bawal yun eh. Okay. Dahil hindi naman siloso ang Diyos. Yung pamimintas sa kapwa. Pamimintas sa kapwa, di kasama yan. Ano din yun? Negatibo yun. Okay. Dahil kakainin mo naman yung ipinipintas mo. Okay. So, yun ang nagpapadilim sa aura ng tao. Ngayon, kita mo, yung dating, yung halimbawa, yung nasabi mong taong dating malakas ang appeal, bakit nag-iba na? Kasi negatibo na eh. Kayabangan na umiiral sa kanya eh. So, nalalambungan na siya. Yung dating pagkagusto mo sa kanya, mapapalitan naman ng pagkainis. Diba? Dati gusto mo siya, pero ngayon ayaw mo na. Okay. Bakit? Iba na kasi. Iba na galaw ng kaisipan niya. Pero, merong mga pagkakataon na nakita mo yung isang tao, ang lakas ng appeal. Kasi, nakita mo lang siya eh. Hindi pa siya nagsalita. Wala. Pero, lakas ng dating. Wala siyang ginawa. Pero pag nagsalita, ang yabang-yabang. Ay, nakaka-turn off. Turn off ka na. Pero, ang tanong ko, bakit malakas pa rin ang appeal niya samantalang meron siyang negative trait which is kayabangan? Yeah. Siyempre, kung pareho kayo, iisa vibrations nyo, iisa wavelength nyo, makakaintindihan kayo. Hindi mo makikita yung kayabangan. Tatalunin nung inaakala mong paghanga yung negative traits niya. Dahil pareho kayong negative eh. Okay. Negative to negative becomes positive. Okay. So, diba? Kung ako mayabang, nakita ko siyang mayabang, okay lang kami. Maintindihan mo yun. Maintindihan mo yung kayabangan niya. Okay. Sa'yo, yung kayabangan niya, hindi kayabangan. Dahil naiintindihan mo na maaring pareho kayo ng wavelength, pareho kayo ng subject na pinag-uusapan. Ayun. Oo. So, pero hindi pa rin nabawasan yung ano niyan, yung dating niya. Kaya lang, pag nagsalita na lang, kung hindi kami pareho ng wavelength, saka ko lang tsaka kayo mag-aaway. Oo, turn off. So, pagka nag-turn off na kayo, wala na yung appeal. Yes. Mapapalitan na yan. Namamatay ang appeal. Okay. Naintindihan kaya? Oo naman. Okay, class. Ilabas ang mga... Okay. Mukhang may itatanong pa si Fatima. Okay. Oo nga. Meron pa nga akong tatanong. Tungkol dyan sa sex appeal na yan. May cases na yung tao, napakalakas ng sex appeal. Pero, pagka yung inner self niya talagang alam na ng lahat ng mga tao, napakasuplada, napaka-inggitera. Pero bakit magtataka ka, ang daming lalaki nagkakagusto sa kanya? Iba ang pananaw ng lalaki na yon sa pananaw mo. Baka hindi nakikita ng mga lalaki na yon yung attraction na dinadala niya. Hindi mo nakikita. Ibig sabihin, ang attraction na yon para lang sa lalaki.
Oo, merong para sa ganun. Paano yung ugali niya nga na hindi nila alam na gano'n Sila na? na magkakaintindihan doon. Hindi na para sa iyo humusga para doon sa bagay na yun. Okay. Oo, Baka ka nga naman kasi, Fatima, alam mo, baka kasi lalaki yan, ano? So, physical attributes naman ang nagustuhan doon. Yeah. Kaya, Pwede rin naman. okay lang. Physical attraction. Kasi- Kasi Total- meron naman, pagka sinabi mong sex appeal, merong talagang pang-sex lang ang dating. Miski sa aming mga lalaki, no? Talagang sex symbol lang siya. Hindi siya dapat mahalin, hindi siya dapat magustuhan, pang-sex lang siya. Para bang pang-pamilya, yung iba pang-sports lang. okay. Alam mo, naalala ko yan, elementary yata ako yan eh. Commercial na yan eh. Diba? Yun lang yun. Kaya, hindi mo ako masisisi. Di ba may bigote yung lalaking nagsasalita doon, di ba? Pang sports pa. O, di ba? May tanong naman natin, Karana Ryan. Yung sex appeal na yan, lagay natin sa batang babae. Yung batang babae naman yung gustong-gusto matandang lalaki. Ano ang doon? Ano yung sinasabi natin sex appeal? Makita naman natin, maputi na ang buhok niya, maano na siya, na mahinang-mahina na, baka naman may nakatumpod na. pera yun. Baka yung pera nakikita. Ayun ang appeal. Diba? Yung Yun pera. ang appeal. Hindi na yung sex appeal. Hindi. Meron ding, malay mo naman, pwede pa si daddy o si lolo o si tatang o tawa si Tonitso. Pwede pa. Sa bagay. Hingi Tama nga naman po yun, tubig. Mira. Oo. Hindi ba? Yan ang sex appeal. Ako naman may tanong sa iyo, Rana Rayam. Ano ang sekreto ng appeal mo? Apelido ko yun. Yun. Walang personalan to. Ano ang sekreto ng appeal mo? Apelido nga. Apelido. Okay. Iba yun. Pasensya na ho kahit nagkakagulo lang dito. Oo nga eh. Tayo pala, Mira, ang gagawin natin, palakasin natin ang ating sex appeal. Saan tayo magsimula? Sa bulsa? Actually, sa mukha? O ang sex appeal, walang pinipiling edad yan. Tama totoo yan. Totoo yun. Seryoso, totoo yan. Diba? So, seryoso lang, tama. Ang sex appeal talagang, kung nasa sa'yo yun, miski may edad ka na, miski lalaki, babae, pareho yan. Dahil nandoon sa'yo yung espiritu ng Diyos eh. Yung espiritu ng Diyos, ang siyang humahatak sa kapwa. Yun yung pinaka-attraction. Yeah, yung nagdadala ng attraction. Kasi alam mo, merong mga, minsan, siyempre pag nagmomoling ka, nakikita ka mo matatanda. Hindi naman naka-makeup ang ano. Makikita mo, napakagiliw tignan. Yes, oo. Ma-appeal. Diba? Yung parang, yung regality ng paglalakad niya, kahit matanda Samantalang, na siya. Oo. hindi naman siya nag-iinarte sa paglalakad. Hindi naman. Yes, Parang oo. natural lang sa kanya. Natural Iba ang lang. dating eh. Oo. So, ibig sabihin pala, pag ngayon, iba na ang magiging pananaw ko. Pag nakakita ko ng tao na appealing, iisipin ko agad, ay, magandang kalooban nito. Yeah. Wala siyang negative traits or gano'n. Yeah. Kasi, kaya, Mababa ang negative traits oo, niya. kung meron man Ngayon, mababa. kung mataas ang negative traits mo, kalimutan mo na. Yun. Miski basura niya. Hindi Hindi ka talaga kagigiliwan, Mira. Wala ka ng pag-asa. hindi matatanggap kahit sa Hindi na eh. basurahan. Okay. Kaya pala Huwag may kayong mga magagalit. taong ang dilim-dilim ng dating. No? Oo. Kaya pala ganon. Kaya pala sinasabi natin, ang dilim naman ang mukha, no? Ngayon pala yan. Oops, meron tayo ditong mensahe mula kay LA. Good PM po. Ay, para sa inyo. Good PM po, Sir Rana Rayab. Paano po napapanatili ang sex appeal ng isang tao? At ano po ang what's this? Malalim na paraan para ito ay mapanatili. Yan. Ayun. Ang pagiging magiliw sa kapwa, Ayun. ang pinakamagandang daanan Para para mapanatili. mapanatili yung magandang yung sex appeal na isang tao. Ayun. Oo. Kasi makikita kagad dyan yung aliwalas ng mukha mo. Totoo. Kita kagad yung gaang ng kalooban mo na parang nakakahatak yun na
parang kokonti lang ang problema niya, parang halos walang problema, masayahin siya. Tapos yung iba naman parang, ano ba yan? Parang pinagsakluban ng ano. Yan naman Langit iba. at lupa. Langit Yeah, at yung lupa. iba naman, yung mga malalalim na tao, no? Yung makikita mo, tahimik lang, hindi ngumingiti. Pero, napakalakas ng dating. Ang sarap tignan. Yung nakakatuwang tignan, malalim naman yun. Ang kalooban nun, maka-Diyos din na nando dun yun, nasa kanya yun. Yun ang nangingibabaw. Oo, kumbaga. yun ang nangingibabaw. Kaya, napakalakas ng appeal. Yun. Rana Raya, may tatanong ako. Yung bang katulad ng isang tao, no? Dati, Bakit isang tao maputi siya. Kunyari, isang tao, no? Lalaki o babae man lang. Maputi siya. Pero, there are cases na parang nalalambuhan na, ano ba yun? Natatakba ng itim yung mukha niya. Anong ibig sabihin ng gano'n? Yun yung sinasabi nating aura ng isang tao. Dahil nagdidilim yung aura niya. Ay yung reflection sa kaisipan niya. May yung mga negatives yung malabas nun sa mukha. Kaya nagdidilim. Kaya yan. dumidilim. Oh, Habang okay. nababawasan, Lumiliwanag naman. Yeah. Oh, yan. Marami akong ganang nakikita tao na makita ko siya ngayon, madilim. Oh, kinabukasan, at one point, iba na naman. ano na naman Oo. siya. Maganda. Maganda ang dating niya. Okay. So, siguro naman nasagot namin ang, may pahabol na tanong. Sasabihin ko sana. Okay. Bakit po ang lakas ng sex appeal ko sa mga guys kahit may kasamang mga babae? Ako pa rin ang pinipili. Lakas ng confidence. Okay. Galing kay okay. Alam ko na kung sino yan. Ay, pero saksi ako dyan. Ako talaga naman. saksi rin ako dyan. Iba appeal niya. Iba ang Iba ang appeal talaga appeal. ni Kevia. Oo, totoo yan. Tabi lahat ang babae. Oo. Mapababae, Bakit mapalalaki. nga ba? Oo, bakit nga ba? Kasi maganda nga ang kalooban niyang batang yan. Ayun. Hooray! Wow. Hindi naman kasi actually siya palaisip ng masama sa kapwa eh. Wow. Siya parati niyang hinahanap sa tao yung kagandahan ng bawat isa. Kaya sa kanya Maganda. nagre-reflect yun. Sa bagay. Kaya nga siya Napakaganda. minsan napapaano sa ganon kasi Yeah. sa kagandahan ng loob niya, napapasama siya dun sa alam mo na yun. Pero si si Kevia, yung bang Carrie Bells, ganun lang ang sasabihin. Parang wala lang sa kanya. Lahat ganun wala. lang siya. Yung slide lang siya. Slide on. Mag-flow na lang siya sa ganun. Ayun. Nakuha mo na, Kevia, kung bakit nga ba? Si Tolitz yata may tanong. Tolitz. Well, so far, puro sex pa lang ako, wala pang appeal. Matagal ko na hinihintay yun. Wala pa eh. Nablangko ako dun, Inubo ko rin. Bigla akong Bigla tayong pinatawa ni Tolitz. muntik na mahulog sa upuan. Ano ba yun? Pero, ang sex appeal, kasama rin dyan yung katangian ng tao. Tulad yung, lalo na pag tumutugtog ka ng musika, no? Napakalakas niyan. totoo. Oo, maraming naloloko mga girls sa mga Sa ganyang mga musikero. Kasi iba yung dala ng musika. Yung harmony ng tao at saka ng musika. Oo, ng tunog ng Yeah. ano mo yun? Yung mga singers, tignan mo, maraming humahabol. Totoo Kasi talaga. yung iba naman kaya hinahabol dahil naniningil. Alam mo yung mga very attractive na mga profession, yan, musikero ka, basketballista ka, mga gano'n, yung mga Hindi, yung atleta mga ka. senador. Oo. Yun naman Ayan. kasi dahil baka Mga may... kongresista. Iba yun. iba Kasi ano baka yun? may transaction yun sa gobyerno na pwedeng palusutin na walang, alam mo yun. Kaya yun hinahabol. Ang oras ho natin, 10:59 na ho. At be-break muna tayo, Rana Rayam. Ang oras na yun, hatid sa atin ng Dash Alkaline. Magbabalik po ang kapalaran. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Nagbabalik ho ang kapalaran. Ito po si Mira at kung kabubukas lang ho niya ng inyong mga radyo, ang pinag-uusapan ho natin ay sex appeal. At ang mga teleponong pwede niyong tawagin is 631-2646, 631-2647. Para sa mga may access sa mga mobile phones, 0906-940-4632 at 0929-196-8888. Ayan. At meron tayong pahabol ng mga text messages. Okay. Hugs daw, sabi ni Kev. Yeah. Okay, Kevs. Ito naman galing sa isang Mrs. Libra. Good evening po, Sir Rana Rayam. Ano po ang dapat gawin ng isang tao para matanggal ang negative sa kalooban? Siguro, laban mo muna yung mga kaisipan. Maglaba tayo ng kaisipan. Tapos medyo sabunin natin ng konti na mapili natin yung mga... Pag medyo ano na talaga, yung alam mo yung grimy na talaga, lagyan mo na, ikukula mo na. Iba na siyempre yung pinag-iisipan mo sarili mo. Mm-hmm. Kung tama ba ang ipinakikisama mo sa kapwa, yung sa mga kasama mo sa bahay. Mm-hmm. Doon ka muna magsimula. Totoo. Para malaman mo kung umi-epekto. Dahil kung yung kasama mo sa bahay, makikita yung pagbabago sa'yo. Pagbabago ng ugali mo, pagbabago yung pakikisama mo, doon magsisimula na makikitang gumaganda na yung appeal mo. Yeah, that's true. Meron akong observation lang. Merong mga tao na magaling makasama sa labas ng bahay, pero hindi magaling makisama sa kasambahay. Alam mo, kasi meron mga kinikim-kim na mga hinanakit yun na hindi niya mailabas. Ngayon, kasi, kung kaya niya lang kausapin na magkaintindihan lang sila, pwede naman eh. Kung nagagawa niya sa labas, bakit hindi niya magagawa sa loob? Oo. Kasi nung bata ako, merong, di ba kasabihan yung mga galing ng simbahan, sobrang kabait-bait pagdating sa bahay. Susungit sa mga katulong, yung mga alam mo, ang tawag doon, mga santong kabayo. Masyadong mga yun yung nakalagay doon sa kantang Santong Kabayo. Diba? Sa bagay. Okay, naintindihan natin. Okay. Pero syempre, yun na nga, maglinis ng kalooban. Okay. So, kung wala na tayong mga katanungan dyan sa sex appeal, siguro naman nasagot na lahat yun, ano? Okay. At kung nabitin man, pwede pa rin kayong tumawag, mag-text. Now, lipat naman tayo sa wet dreams. Kasi ito yung inaantay nung kaibigan natin dyan sa harapan. Parang Tolits yata ang pangalan eh. Yung pang Tolits na yun eh, medyo nagkakaroon din ng wet dreams. Ayun ang hindi ko na itanong. Kailangan tanong natin sa kanya. Ang alam ko lang meron siyang kaibigan na ganyan ang problema. So, alam kong interesado siyang malaman talaga ang yung tungkol sa wet dreams. Okay. So, bakit nagkakaroon ng wet dreams? Ang tao, hindi lang lalaki ang nagkakaroon ng wet dreams. Yes. Mapababae, mapalalaki. Parehong nagkakaroon ng wet dreams. Okay. Sa ayaw at sa gusto natin, nagaganap yan. Ang talagang source niyan ay yung astral plane o yun dun sa dream world natin. Doon natin nakakaulayaw ang iba't ibang uri ng espiritu. Okay. Na namamahala ng dream world. Sila ngayon ang nakakapag-induce sa atin ng wet dreams. Okay. Yun, sa Hebrew ang tawag sa kanila ay ruwa. Ayun, okay. Ruwa ang tawag sa kanila. Dito ba sa
Pilipinas, wala ba tayong local Hindi terms natin na pinapansin ganon? kasi yan eh. Not unless mag-aaral ka ng onanism, occultism, mysticism, at saka mo lang mauunawaan na meron talagang Mga spiritong ganon. astral spirits. No? Mga etheric spirits yan. Okay. So, paano daw malalabanan to? Yung ruwa kasi, nagnanakaw yan. Ano ang Ng similya. Ayun. Pag okay. inilabas mo yung similya mo, Okay. mapababae, mapalalaki, no? Magkakaroon ka ng anak na dapat mong sustentuhan. Sa kanya. Doon sa Susustentuhan mo. spirit na yun. Yeah. Susustentuhan mo ng lakas mo. Meaning, Yun naman ang nagiging dahilan Okay. kung bakit marami tayong nakukuhang karamdaman paggising natin. I ayun. see. Kaya pala minsan may gising tayo na hinang-hina Masama ang tayo. katawan Mabigat mo. ang katawan. Oo. Yeah. Lalo na kung nagkaroon ka ng Wet dreams. yung ganon, ng mga wet dreams. Okay. Kasi sabi ng isang na pagka daw nakipaghalikan ka sa panaginip mo, na yon, meron ka ng contact sa Yeah. mga spirito na nagbabantay sa dream world. So, yun ba, nababawasan na kagad ang energy mo? Hindi. Hindi naman. Hindi Okay. pa. So, hanggat hindi ka nagre-release, hindi nababawasan. Hindi nababawasan. Okay. Pero halos karaniwan na sa tao yung nagre-release. Sa panaginip, no? Napaka pangkaraniwan na yun. Okay. Oo. So, humihina ang enerhiya ng isang tao. Yeah. Okay, Tolits, may katanungan yata. Palagay mo, Rana, anong mga dahilan para magkaroon ng wet dreams ang isang babae o lalaki? Yun nga, yung dulot sa kanila nung espiritu na yun, na yung gumagala sa dream world. Nagkakaroon tayo ng entanglement. Ngayon, kung meron kang, lalo na't kung meron kang sexual na pangangailangan, magkakaroon ka niyan. Okay. Lalapitan at lalapitan ka. Lalo na kung natutulog kang mag-isa. Ngayon, kung wala ka namang sexual na pangangailangan, sila naman ang maglalapit sa'yo para magkaroon ka naman ng sexual attachment. Okay, so hindi lang dahil hindi lang dahil na May kang pangangailangan ka, kundi sila mismo, kahit wala kang pangangailangan, Para Sila mag-i-induce. mag-i-induce Oo. sa'yo. Oo. Sila mag-i-induce. Para magsusupply ka ng energy Yeah. sa kanila. Oh. Pero Rana, yun mga tao naman nagkakaganyan, hindi naman sila lahat na, ibig sabihin, hindi naman gabi-gabi nangyayari. Bakit? Hindi. nga. Bakit hindi nagiging gano'n? Hindi sila nilalapit ang gabi-gabi. Depende sa klase ng pagtulog nila. Anong the best na posisyon? Para... Hindi, wala sa posisyon yan. Kasi ang pagtulog natin, meron tayong almost 169 positions na nagagawa sa isang gabi. Oh? Yeah, actually, sobra pa doon. Ang galaw ng katawan natin, hindi yung posisyon ng katawan ang nagdadala sa kanila para lumapit sa atin. Okay. Yung galaw ng kaisipan natin. Minsan, after 1 week, naisip mo yung nagkakaroon ka ng desire, no? Nagkakaroon ka ng pagnanasa. Biglang napahinga ka ng ilang araw, nakatanim na yun. Nagre-rehistro yun. Minsan nga, magkakaroon ka ng sexual fantasy o sexual dream, no? Hindi mo inaasahan yung kapartner mo eh. Minsan kaanak mo pa. Oo. Minsan kamag-anak mo pa. Okay. Minsan nga, di ba, yung mga, kunwari, kaklase mo nung high school, Yeah. biglang Bumabalik ka, no? lumabas sa dream mo na gano'n. Either, meron naman kasing induced dreams, no? Pag sinabing induced, meron Iniisip mo. taong nag-iisip sa'yo. Okay. Kahit hindi ikaw. Oo, maaari mong mapanaginipan yung taong nag-iisip sa'yo. Ayun. Akala ko yun yung bago matulog, nag-iisip ng kung ano-anong, alam mo, nag-iisip Pantasya, ng wala. pantasya. Hindi naman pala Hindi naman ganon. ganun. Okay. Kanina nabanggit nyo na susustentuhan mo
Oo, syempre. So, how often silang kukolekta? Medyo madalas. Kasi sustento, ibig sabihin, mayat maya magbibigay ka. Habang nagbibigay ka, ang kinukuha nun sa'yo, energy mo na. Hindi yung parati kanyang kukunan ng similya mo. Hindi na similya. Okay. Ngayon, pag nakuhanan ka uli ng similya, it means either namatay na yung anak mo dun or may bago ka na namang anak. Usually ba, ano nagiging anak niya mga causes ng wet dreams? Iyan yung tinatawag nating incubus, succubus. Wow, matitindi. Ay, Matitinding matitindi ang spirit nagiging yan. anak pala niyan. Yan ang produkto ng wet dreams. Either incubus o succubus. Okay, sa mga nakapanood ng ano ba yung movie na paranormal, ano? Maiintindihan nyo kung ano yung incubus, succubus na. At sa mga nauna nating programa na ipaliwanag na ni Rana Rayam kung ano ang incubus, ano ang succubus. Incubus ay produkto ng sa lalaki, yung succubus naman sa babae. Okay. Okay, may katanungan tayo. Ano Sige. lifespan ng incubus and succubus? Depende sa lakas ng energy na ibibigay ng isang tao. Maaring tumagal ng 2 buwan, 3 buwan. Pero hindi naman sila tumatagal ng 1 taon. Okay. So, hindi ganon na mahabang buhay Hindi. na ganon. Okay. At Yung least, baranay na nagkaroon ng, kunyari, sa tagal ng kanyang pagtulog, hindi naman siya nagkakaroon ng wet dreams. Ilang beses na siya. Siyempre, araw-araw natulog siya, pero wala siyang wet dreams. Nagkataon lang na minsan lang siya nagkaroon ng wet dreams. Ibig ba sabihin, to mga spiritin to, babalik-balikan na siya, no? Siyempre. Bukas ka na eh. I Bukas na yung see. pintuan mo eh. Babalik at balikan ka na yan. pero kung ikaw magdadasal bago matutulog, hindi. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga Ayun. tayo nagdadasal eh. Okay. Para wag tayong lapitan ng kung ano-anong elemento dun sa dream world. Okay. So, kumbaga, pag nasa dream world ka, meron kang shield Yeah. para hindi ka malapitan. So, napaka-importanteng magdasal bago talaga matulog. Yeah. Pero ang tanong, kanino ka nagdadasal? Baka mamaya sa kanila. Ginikisig mo pala. Kaya sila lapit ng lapit. Nagdadasal ka, di ba nagdadasal ka nakapikit? Pag dilat mo yung anak mo, nandyan na sa harap. Sam, how are you tonight? Oo nga pala, yung mga kaibigan Ayan mo si nga. Sam. Mga kaibigan mo. College, may tatanong ka? Sige. Parang okay lang. kanina pa niya. Oo nga naman eh. Seryosong yun. Doon, nakikinig na ako sa inyo eh. Akala ko ang kubus sa ulap lang. Yan ang mga produkto ng mga elemento eh. Oo. Sa Okay. sa ibang lilipat sa na ba paranormal na usapan, malalim 'yon. Bago tayo lumipat, syempre, batiin muna natin yung mga kaibigan mong iba pa dahil mahaba-haba yung listahan mo. Siyempre, mga taga Brookside, sila Big Boy, si Attorney Edu, si Cool Olanday, si Fred Talbuena, si Jun Paeng, si Ed Apostol, si Boy Noriega, si Kagawad Kaidik, Tolis, ikaw naman. Batiin mo na sila. Yung mga katribo. Sila Oliver Centeno, baka nakikinig. Ganyan, taga Malabon na si Melina Garin. Tsaka ang nanay niya si Rosie. Ayun. Ako naman. Si Fatima naman. Okay. Okay. Babatiin ko naman yung kasama ko sa Alkaline. Si Lahani yung Epifania. Hindi, Epifania. si Epifania na pala. Akala ko si Joke. Si Lani at saka si JV. Aha, yun. Ako naman, binabati ko lahat yung mga nasa Visayas, Mindanao na abot ng ating programa
At yung mga nasa Zambales, sa Palawan, abot tayo ng Palawan. Mga taga Davao. Mga taga Davao, live streaming naman yun kasi part lang ng Mindanao ang abot natin, yung medyo malapit-lapit lang dito. Siguro naman natatandaan pa rin nila si Bing ba? Hindi Rana natin Rayama. makukonta. alam Si ni Bing, alam ni ba? Bing. Kaya nagla-live streaming yung mga yun. Mga dati natin mga listeners sa Davao, live streaming sila ngayon. Ayun. Kasi alam nila dahil dun sa ating sa social network, malaking bagay yan na nalalaman nilang si Rana Rayama pala ay nasa radyo din. Na naman ulit. Okay, so break muna tayo. Sa pagbabalik, pag-uusapan natin ang third eye. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Walang problema. Okay, balik tayo dito sa Kapalaran. Ang oras natin, 11:15 na ho. At ang oras na yan nahatid sa atin ng Kapalaran Newspaper. Ayan, so meron hong katanungan dito. Maya-maya na lang, lalakasan daw muna niya yung kanyang loob bago niya may tanong yan. Okay, so binabati ko si Attorney Ernesto Lawenco, si George Mencupa, at ang mga MMDA Security Intelligence Investigation Office, sila Investigator Pabling Bulatano, Emmy Estrada, Captain, Emmanuel Need, at Ray Romero. Yan ang pinapabati ni Mark Nagtalon. Okay, so tuloy ang usapan. Actually, nung nakaraang Sabado, medyo dinaanan natin tong tema na to, third eye. Kaso, meron pang mga naiwang katanungan. Katulad na lang ng kung merong third eye, merong first eye, may second eye ba? May fifth eye ba? Okay, so saan at para saan ang third eye? Ang third eye kasi, alam ng karamihan, no? It is known to be a psychic eye. Okay. Psychic eye is not literally the third eye. Kasi first, no, we have the physical eyes na ang nakikita, iisa lang. Dalawa mata, pero iisa nakikita. Okay. So, yun ang first eye natin. Ito yung mata natin na nakikita physically. Now, ang second eye, yung mata sa panaginip. Ayun. Paano mong makikita ang panaginip mo? Oo, tama. Audience ka dun sa panaginip mo, di ba? Audience ka, nanonood ka, di ba? So, anong mata ang nakakakita habang nananaginip ka? Hindi naman pwedeng physical eye. Dahil hindi naman physical lang nakikita nun. Nasa dream world yun. Nasa dream world yun. So, yun ang tinatawag natin second eye. Yun ang second eye. Okay. So, third eye na? Ang third eye, yan yung mata sa meditation. Na pag hinahanap mo na ang Diyos, nagdadasal ka, Diyos ang makikita mo. Ayun. So, dahil ikaw ang buhay na templo ng Diyos. So, ang Diyos nasa sa loob mo. Yung mata mo sa loob, yun ang pantingin naman para makita mo ang hinahanap mo. Okay. So, ang second eye sa dream world, yun nakapikit ang mata mo nun. Hindi, nakabukas yung mata mo. Oo, nakabukas kahit kaya ka nga nakakakita sa panaginip. Itong physical eye yung physical mo. eye. Kasi tulog ka eh. Hindi, yung iba, dilat eh. Nakakatakot yata makakita ng tulog na dilat ang mata. Hindi ko yata gustong makita yun. Nakakita mo na yun, ikaw naman.
Alam ko yan, may taong ganun eh. Okay. Sa bagay, oo nga, totoo yan. Pero, ang third eye naman, sa meditation, Yeah. in meditation, nakapikit ang mata mo rin. Hindi, dun nga rin. Meron bang certain positions ng mata mo na masabi mo, Alam itong mo- level na to second, yung level na to third? Hindi, yung second, yung pag nananaginip ka. Now, pag nasa meditation ka, ibang klase naman yon. Ang mata sa meditation, yung meditating eye, no? The all-seeing eye, unang-una, makikita mong mas malinaw sa physical eyes ang mata mo doon. Walang glare, wala kang makikitang kung anumang ibang bagay na makakadistract. Iba pa rin ang mind eye. Mind eye. So, ito ba third na to or fourth na ito o fifth na ito? Ano ba yan? This is the fourth eye. Oh, Okay. meron pa palang fourth. Oo. The mind eye, yun naman yung nakakakita sa ini-imagine mo. Yung mga imagination. Okay. Oo, naman. Katulad ng, let's say, Nag-i-imagine parang may ka. nakikita ko dong tikbalang. Oh, Ganun ba yun. yan? Yun. Mind of the imagination. Imagination lang pala yun. Yeah. Pero pwede bang mag-manifest yon dahil inisip mo or talagang imagination Pwede lang? ring- Purely imagination? Pwedeng magkaroon ng manifestations yun. Okay. Dahil malakas syempre yung ano mo, di ba? Yung Yung hatak creative mo. power mo. Yes, creative power mo. Mm. Okay. Bakit nga ba nauso ang pagtawag sa ganyang pwede ba nating sabing kakayahan ng isang tao na nakakakita Psychic siya ng eye. psychic eye na third eye yun? Bakit ba ginagamit nilang Hindi kasi, yan? kadalasan, no? Oo. Ang pagkakaalam ng tao, yan yung mata sa noo. Oh, yung sa all-seeing eye. Yeah, dito. all-seeing eye, di ba? Yung parang may All-seeing parang may eye. may rays ng sun na gano'n. Oo. Yan ang akala nilang, yun ang third eye. Pero actually, it's either yung ang mata na Sa mind. sa mind lang. Okay. Pero ang taong talagang nakakakita ng multo, Physical eye yan. physical eye lang ang tawag mo. Oo, no? physical eye lang yan. Dapat lang pala physical eye, hindi pala the third eye. Hindi. Bakit third eye na third? May third eye ako, nakakakita kong duwende. Gumaganon, di ba? So, yung mga, yung Maliit kasi passing yung lang. mata eh. Kaya duwende lang ang namin. Nakita. Sana yung passing lang na may nakita kang parang, kunyari, may nakita kang tao na dumaan. Ganun. Shadow people naman yun. Hindi, what I mean, anong mata ang ginamit Physical natin? eye. Physical eye din. Oo, syempre, yun ang nakakita eh. Kasi ikaw nakakita eh. Yeah. Okay. Saan po ang... kasi sanay sila na pagkatapos ng programa, kainan blues. Saan daw po ang kainan mamaya? Sa pansitan. Sa pansitan. Wala akong sawa sa pansitan. So, yun ang maling akala, no? Yeah, So, maling yun ano ang siya. kino-correct natin. Okay, may caller tayo sa line 2. Okay. Yes. Yes, good evening. Tolits, may gusto ka pang Meron itanong? tayong caller sa line 2. Hello? Hello po, good evening. Yeah, good Rana evening. Ryan. Yeah, oo. Si Jamila po ito. Yeah, oo. Apo. Good evening din po kay Mira, Good evening. kay Lady Fatima. Good evening. Po. At sa lahat ng mga listeners po. Okay. Ng Kay Kapalaran. Tolits, hindi mo yata na Sir, meron lang po akong tanong sige, okay regarding lang. po sa third eye. Mm. Ano po ang kulay ng third eye? Iisa lang po ba ito? Halimbawa, Filipino ka, o American, o Chinese, etc. Yeah, iisa lang yan. Iba ang kulay niyan. Actually, light blue. At Po? light blue ang kulay ng third eye. Kahit na ano pong Yeah, maging ano man ang nationality. nationality. Kasi it's all for God, no?
para makita mo yung totoong astral plane, blue eyes talaga yan. Blue eyes. Yeah. Ganun po. Mm. Nawa po, makakita po sana kami nito. Nawa. Kasi pagka nakita mo yung mata, no, hindi mo ma-describe kasi ng ganun-ganun lang yun dahil yung mismong mata ang nakakakita. Okay. Yung pong Pero ang reflection niya, nagdadasal. yung nagdadasal, ang mapapansin niyang reflection, bluish ang light. Ay, parang, kumbaga, background, gano'n. Kaya alam ang blue eyes yan. Ganun po. Kasi ang kinikilala ring mga Hudyo o yung mga taong malalapit sa Diyos, yun ang kulay ng mata na nilikha ng Diyos. Na nakikita natin. Blue eyes. Kunwari tayo, brown eyes, sila, blue eyes, gano'n. Pero ang reflection nun sa kanila, bluish din. You may be brown eyes, pero ang reflection nun, bluish din. Okay. Salamat po, Sir Rana Raya. Okay. Salamat Thank din, you po. Jamina. Good evening. Po. Sige pa. Good evening po. Okay. Ayun, okay. Ay, interesting yan, ha? Blue ang makikita mo. Yeah, yung reflection. So, pag nakita mo na yun, iisipin mo na baka pwede mo na makita ang Diyos. Malapit Alam mo, na makita actually, ang Diyos. Kasi blue na yung naging reflection. Una mong makikita yung yung dark sky na blue pa rin. Yung kulay ng gabi, parang hapon na alanganin. Okay. Yun Kasi, ang kulay na makikita mo. usually, nung bago lang akong nagme-meditate, ang una kong nakikita, alam mo yung parating na ang ulan na kind of sky na mabilis yung clouds, andar ng clouds, tapos medyo dark siya. Tapos merong mga clouds na gumugalaw-galaw by na that ganun. time, bukas na ang third eye mo. Kasi nakakakita ka na eh. I see. Okay. Yun naman, Rana Rayam, yung ang nakita ko para bang maga. Parang maga na talagang akala mo maliwanag, pero hindi masakit sa mata. Yeah. Maliwanag siya na parang may mga tao rin. Anong ibig sabihin na bakit may tao doon, gano'n? Baka may namamasyal doon. baka nasa paradise. Isa sa mga naghahanap sa Diyos, nakasalubong mo, Fatima. Kaya nagtataka. Pero nakikita kong tao, hindi yung katulad natin na ganito. Yun sila, may damit sila na mahahaba. Yun yung mga ganon. Medyo pag-isipan mo muna. Ano yun? Kaya nga sabi ko. Akala ko is hindi ka pa nakakakita na naka-miniskirt doon. Ay, pag nakita mo, tawagin mo si Tolitz. Baka kilala niya yun. Si Tolitz ang nakakakilala pagkagano. Yun namang nakikita dark na dark, pero panay star. Kasama yun sa mga makikita mo. Kasama rin yun. Okay, meron akong tanong. Okay. Sagutin ko yung tanong ni Fatima. Oo. Bandera ng Amerika yung nakita. Ang daming star. Maraming stars. Ay, 50 stars ba naman eh? Siyempre, marami talaga. 53 yata, 54. 53 na ngayon. Rana Raya, maitanong ko lang nga, ito hindi naman tungkol dun sa anong tawag dito, sa third eye, Basta meditation naman. Naisip ko lang ngayon. Ang habang alam ito ng lahat ng mga into meditation na pag bago kang nag-uumpisang mag-aral, mag-meditate, iba-iba yung nakikita mo. Napakarami. Pero yung habang tumatagal ka na, hindi mo na nakikita yung mga ibang napagdaanan mo. Ano ang ibig sabihin yan? Napagdaanan mo na yun eh. Para kang bumabiyahe lang sa isang track. No? Ang destination mo, Baguio. Dumaan ka sa Bulacan, napakabilis ng daan mo, hindi mo na halos napapansin. Pero napagdaanan mo siya. Ngayon, pauwi, medyo may napansin ka doon sa isang part ng Bulacan na nagustuhan mo. Medyo magfo-focus ka doon. Ganon. Okay.
Kaya napakabilis lang. Kasi alam mo yun, parang hinahanap ko yung ibang na nakikita ko noon sa meditation na katulad nung parang papalapit sa yung mga maraming maliliit na stars na ganon na nasasalubong mo. Hindi ko na nakikita. Bakit kaya hindi ko na nakikita yung mga ganon? Napagdaanan mo na yun eh. Ako Kaya naman, pala. ang madalas ko makita, yung bang parang never-ending road. Oh, Dire-diretso long siya. and winding Oo, road. gumaganon lang siya, dire-diretso. Kinanta ng Beatles yun, actually. Hindi, dahil nakikita nila yun. Nakikita nila. Yeah, Ayan, talagang. Long and winding road. Okay. So, at least alam natin ngayon kung bakit ganon. Okay. Okay, oras natin, alas 11:30 na. Napakabilis at medyo mahaba-haba yung susunod nating topic. Ang pag-uusapan ho natin ay onism or oneism. Okay? Pag magbe-break lang ho sandali ang kapalaran, magbabalik ho kami. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Okay, nagbabalik ho ang kapalaran. Kung kabubukas nilang na inyong mga radyo, ang numerong pwedeng tawagan ay 631-2646, 631-2647. At yung mga bukas ang kanilang mga Facebook, pwede mag-iwan ng mga katanungan doon. Kung ayaw nyo namang, may mga tao kasing tinatago nila yung mga pangalan nila, so mag-private message na lang kayo at dito na lang namin sasagutin yung mga katanungan ninyo. At ang website nga pala ng Kapalaran Newspaper, kapalaran.net. Okay. Pwede nyo hong basahin ang buong dyaryo natin, nakalagay ho sa kapalaran.net. Ayan. So, onism, oneism, ano ito? Onism. Onism, okay. Yeah. Ano nga ba ang onism? Yan ang pag-aaral tungkol sa mga panaginip. Aha, Bakit pag-aaral. tayo nagkakaroon ng panaginip? Ano ba ang talagang sanhi ng panaginip? Ayun. Ilang katanungan na yun. Bakit tayo nagkakaroon ng panaginip is one. Mm-hmm. Yeah, actually, based on the book of Onism, no, ang Diyos ay ang siyang nagbibigay sa atin ng panaginip para ipaalala sa atin ang mga nakaraang buhay na pinagdaanan natin. Okay. Kaya dun sa panaginip, meron kang mararamdaman dun na alam mo yung lugar, kabisado mo, Yes. pero hindi mo pa nararating. Totoo yan. Pero dun sa nakaraang buhay mo, kaya may istorya yun na nagkakapatong-patong lang dahil napapalitan naman ng pang-araw-araw na galaw ng buhay at meron ding panaginip na talagang dadaling ka sa nakaraang buhay mo. Okay. Paano naman nagkakaroon ng nightmare? Masama ba yun? Yeah, isa rin yung mga bangungot na tinatawag natin, no? Yun yung mga maaring nangyari sa atin nung nakaraan o maaring maganap pa. Okay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga bangungot. Kadalasan yan, mga warning yan eh. Bangungot warning din. Yeah, bangungot is warning. Bakit naman minsan sa panaginip, nakikita natin mga nakakatakot? Nakakatakot Yun nga na yun. tao o nakakatakot na Pero mga hindi parating, tao? kung mapapansin mo, parating sa panaginip mo, ikaw bida. Madalas nga. Hindi ba? Ikaw ang bida dyan eh. Oh. So, kung pag bida ka sa panaginip, pwede mo bang sabihin na naging parte ng buhay mo yan dati? O naging parte buhay ng mo yan? Pero kung ikaw, napanaginipan mo ibang tao at wala ka doon. Alam mo yun, minsan nakikita mo mismong katawan mo eh. Yun. So, nandun ka Nakikita pa mo. rin. Oo. Bahagi ka pa rin nun. Pero kung wala ka talaga doon, nakikita mo lang, napanaginipan mo lang ibang tao. Ang isipin mo doon, nananaginip tayo ng mga building,
Saan ka nananaginip? Oo. Nasa loob mo. Mhm. So, nasa loob ka ba o nasa labas? Oo, parang audience ka. Mhm. Yun. Audience ka sa loob o sa labas? Yun, tanong. Audience ka ba Ay, sa di ba? loob o sa labas? Saan ka nga ba? Nasa loob ka eh. Oo. Doon ka nananaginip sa loob. Pero nasa labas ka. Oo, totoo. So, either sila ang lumiit o ikaw ang lumaki. Oo nga. Di Nasa ba? dalawa lang yun. Diba? Either nakikita mo nga yung mga bus, nakikita mo yung mga tren. Oo. Totoo yun. Paano mo pagkakasyahin sa isip mo? Bakit nagkasya? Oo nga. Yun ang sinasabi namin na katawan ni Noah. Katawan ni Noah. Katawan ni Noah. Yeah, di ba? Dinala niya lahat ng hayop doon. Oo, Nagsama-sama sa pa. barko kung sinasabi Siya niya. ang barko. Oo, nga Naku. naman. Lahat buti hindi nag-away-away yung mga hype na yan. Teka muna, Rana Rayam. Controversial yan. So, siya ang barko. Siya yung pinaka-arko. Yeah. At nandun lahat ang... Kaya nga kita mo, Nako, malalim yan. obserbahan mo. Ha? Mhm. May bintana, yung mata. Okay. Diba? Kaya pala sa pag-iisip natin. Saan siya pumasok? Sa bibig. Oo nga. Okay. Di ba? Mhm. Oo. Kunin mo yung sukat ng laki ni Noah. Isang tao lang yun. Oo nga naman. Sukat which was... Yung cubits. Ilang cubits. So, Oh, kasi almost sukat 6-footer lang yun eh. Nako. Paano nagkakasya doon yung mga elepante? Malalim to. Yung mga dragon? Away to. Hindi ba? Away tong Paano impormasyon mong- na to. Paano mong pinagkasya doon? Yung mga building na malalaki. Pero tignan mo ha, Mm. ngayon sa isipan natin, kasya lahat. Kasya lahat. Okay. Hindi ba? Oo. Oo, tama. tama. Ikaw naman, ang laki mo pa, di ba? Kahit sa dulo, pwede na. Di ba? Yung mga hayop Oo nga na yon, naman, ano? yung mga hayop na yon na by pairs ipinasok ng gano'n. Yeah. So inisip niya yon o ano, Dala-dala niya lahat yun. kinain niya Sa isipan niya. Sa kaisipan niya. sa kaisipan niya. Mm. Nako, malalim yan. Hindi, sisirin nga natin dahil nasa dagat siya. Sisirin natin pagdating ng panahon. Oo. Pagdating ng panahon, hihimayin natin yung usapang yan. Ang arko ni Noah o si Noah bilang isang arko, ano ba? Ganon siguro. Okay. So balik tayo sa panaginip. Iba-ibang klase ng panaginip. Merong murderer ka sa panaginip mo. Yeah. Meron namang Pero ang nakikipag-usap tanong- ka sa patay, na kamag-anak Yeah, mo. kamag-anak Oo. mo. Iba-iba eh. Oo. Di ba? Ang tanong dun, ano ginagawa mo sa panaginip mo? Natutulog. Di ba? Kaya ka na naginip, tulog ka eh. Seryoso. Yun nga, yung tanong ni Mira na yun, ano ibig sabihin nun? Ano kahulugan nun? Oo, yung mga ganun Alam mo, panaginip. ang bawat kahulugan, no, may panaginip na pwede mong ipaliwanag na para sa kanya lang yun. Hindi mo pwedeng gamiting basehan para sa ibang tao. Halimbawa, karaniwan nananaginip ang tao na pag nabunutan siya ng ipin, May mamamatay May daw mamamatay na kaya na kamag-anak. Totoo ba yun? hindi. Eh bakit sa Ako iba naubos totoo? na ipin ko, wala pa ako. Namamatay na kamag-anak. Hinihintay ko nga. So, yung nananaginip ng mga dating, mga kapatid mong dating, yun, namatay, di ba? Di ba? Minsan napapanaginipan Oo, natin. Napapanaginipan mo. Oo. At Magulang saka, mo. nagkakausap pa kayo sa panaginip. Oo. Patay na Oo. sila, di ba? Oo. O, bakit? At saka recent yung mga tinatanong eh, di ba? Oo. Hindi naman yung napag-usapan nyo noon. Hindi eh. Yung Kundi kung ano yung latest. sitwasyon mo. Oo. Ganon. Anong ibig? Oo, yun ang gusto ko Ano ba malaman. yan? May message ba yung patay? Ano bang ginagawa nila? Nagbibigay Yeah. na mensahe sa mga Nagbibigay nabubuhay? ng mensahe sa atin na sana wag tayong magkamaling tulad nila. Oh, I see. Okay. Meron namang minsan na hindi sila nagsasalita.
Oo, nagpapakita lang. Nagpapakita na merong kunwaring busy ka sa, Dun meron lang, kang isang sitwasyon, nandun lang sila. Para lang patunayan sa atin na tuloy-tuloy ang buhay. Totoo ba? Tama ba ang pananaw ng iba na kaya nagpapakita yung mga mahal sa buhay? Gusto lang nilang iparating na hanggang ngayon, inaalalayan ka nila. Hindi ka nila pwedeng alalayan. Oo, patay na kasi. Patay na sila eh. Kasi alam mo yung mga kasabihan na, ay, ang daddy ko, mahal na mahal ako. Talagang hanggang ngayon, Hindi. inaalalayan ako sa panaginip ko, nagpapakita at ganito Kaya, sinasabi. nagpakita siya. Maaring mensahe lang ng Panginoon Diyos, no? Para matanggap natin ng maluwag. Dahil kung kilala mo siya, tatanggapin mo kagad yung mensahe niya Dahil kilala mo siya. Ayun. Ngayon, kung ibang ipapakita sa iyo ng Panginoon, mag-iisip ka pa sino ba yan? Sino to? Gano'n ka totoo to? Bakit naman yung mga kasabihan ng araw na napanaginipan mo yung namatay mong tiya, humihingi yan ng dasal sa'yo. Tama ba Hindi yun? naman nagsabi ng pahingi ng dasal. Hindi Napanaginipan mo naman lang. natatanda nung araw, di ba, Mira? Okay nga, di ba? Ay, pupunta ako dun sa libingan, magsisilya akong kandil. Napanaginip mo. Bakit ang panaginip minsan putol? Walang ending, walang kahit ano, bigla ka nagising. Ayan. Nasa kalagitnaan. Meron na ring mensahe yun na dapat natin bigyan ng pansin. Okay, marami Kung tayong... kunyari nga, naputol, anong mensahe yun? Di mo ang pagduduk-dung-duktungin. Hindi mo naman pwede pagdugtungin yun Ibig sabihin, hanggang doon lang yan. Kaya ka okay. nagising. Okay. Dahil kung may karugtong pa yun, katulad ng isang panaginip yun na nagtutuloy. Okay. Marami tayong mga texters, Rana Rayam. Itong isa, sabi, the blue eyes can also be associated with the dugong bughaw or royal blood, meaning they can already see with their third eye? Yeah. Talaga? Pag ang tao may Yung mga blue eyes? Blue eyes? Kaya pala ganun na lang ka-attractive yung mga with blue eyes people, di ba? Parang, Later on, i-discuss ko rin yung blue people. I see. Okay, oo daw. Oo, sagot na ang tanong ni Kevia. From Dong, pabati po kay Ruth Espino. Kasama ko siya ngayong nagluluto ngayon dito sa Park Place. Birthday kasi ng apo ko bukas. Okay. Kaya pala sabi niya kailangan niya na maraming water. Ang pangalan ng apo niya is Zian Kyle. Zian First Kyle. birthday. Sa mama niya kay Donna May at Jello. At syempre, binabati natin si Dong at si Deng. Dong, kamusta ka na dyan? Na-miss namin ang pagkanta mo. Another one from Dong, saka sa pamangkin ko, si Baneng Palisok ng Vergara, Mandaluyong City. Okay. Mga happy listening ho sa inyong lahat at lalo na yung mga nagluluto dyan sa Park Place kay na Dong. Dong, dadaan kami. Dadaan kami. Nagsawa na kami sa pansit. Oy, bukas ang celebration ni Dong. Oo nga. Kaya pala parati yung sinasabi 25. Yun pala Kaya yun. nga nagpunta yan sa Alkaline. Kukuha na maraming tubig. Kumukuha ng maraming tubig. Di ba, Dong? Yun pala yun. Yan ang sinasabi Dong, niyang miss na meron namin siyang yung kanta mo. gagawin na Oo nga. salo-salo. Okay, oras natin, 15 minutes na lang, 15 minutos na lang at magpapaalam tayo, tutuloy na natin yung panaginip. Ano ang iba-ibang, meron bang classification ng mga panaginip? Meron, iba-iba. Katulad ng? Yung oras ng pananaginip. Oh, oras. Importante ang oras ng pananaginip. Yung oras na pag nanaginip ka naman yung abrupt, no? Yung biglang higa mo, tulog ka kagad. Oo, meron iba ganun tao. Iba yung incident na gano'n. Napaka lalim nung mensahe na yun. Kadalasan, hindi dapat laktaman o yung hindi pansinin.
Okay. Nabanggit mo nga na mula mang Rana Rayam na mensahe. Lahat ba ng panaginip mensahe? Yeah. Okay. Paano matutukoy ng isang tao yung kung anong mensahe yun? Kaya nga kailangan alamin niya dahil kadalasan nakakalimutan ang panaginip. Oo, totoo yun. Diba? Pagka tapos nun, pag may nangyaring insidente, tsaka lang niya malalaman na napanaginipan ko to. Ganun pala yun. Meron- Minsan nakakalimutan natin kung ano na totoo panaginipan natin sa gabi. Oo, pero alam mong nanaginip ka, kaso Yeah. hindi mo Oo, maalala. hindi mo maalala. Oo. Oo. Dahil Bakit yun yung- hindi mo maalala? May Dahil dahilan? yung pagbitaw mo sa dream world Mhm. doon mo malalaman na talagang may division. Okay. Bigla kang kumbaga umalis Parang, doon. Oo. parang isang taong nakaranas ng kamatayan. Ano? Pero nagkaroon ng pagkakataon makabalik. Doon bigla niyang nararamdaman yung nakalimutan niya lahat. Oh. Parang lumipat siya ng isang lugar na bagong tao siya. Ganon. Okay. Bakit naman sa Ganon din ang panaginip. bakit naman sa panaginip may halong bangungot? Yung para bang hinihila ka ng Hindi, namatay na tao. reflection lang ng katawan yun. Nagre-react ang katawan natin. Ba't nagkakaroon ng bangungot? Nakasama ng panaginip. Ang bangungot, isang insidente yan sa mga nakaraang buhay natin na pinapakita lang muli na para maiwasan o mapaghandaan. So, kaya ba sinasabi minsan namatay sa bangungot? Ibig sabihin, let's say, Hindi, iba naman yung namatay sa bangungot. Hindi kasi, di ba, although mga doctors hindi naniniwala dyan namatay sa bangungot, ano? Pero kasabihan na sa atin Sinasabi na binangungot sumabog yung namatay. pangkreya. Tsaka actually, sa mga studies, no, sinasabi ng mga Amerikano o mga European na mga Asyano lang ang namamatay sa panaginip. Hindi totoo yun. Lahat pwedeng mamatay sa panaginip. Kaya lang sa kanila, ang consideration, heart failure, tumigil na yung puso. Pero kung anong napanaginipan nun, hindi na nila inaalam. Hindi na alam. Ano ha, kung babalikan ko yung una yung paliwanag kanina na pwedeng mensahe ito sa mga naging buhay mo in the past, so posible nga na mamatay yung tao sa bangungot dahil kung meron siyang away na nangyari sa buhay niya in the past na ituloy sa panaginip niya at natalo siya, pwede nga naman siyang mamatay, di ba? Alam mo, pwede ka rin sa totoo lang. Pwede tayong disgrasyahin ng mga taong sa panaginip natin. Oo. Kasi pag-iisipan ka lang ng pag-iisipan nun eh. Mangyayari Pwedeng sa mangyari tao. yun eh. Ganon? Yeah. Kaya lang, bakit nga yung iba, sobra na dami ng nanakaw okay pa rin. Di, alam ko na. Na-mention mo naman yan, di pag-isipan natin ng pag-isipan yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan para mamawala na. Rana, meron bang taong hindi nananaginip? Siguro yung mga medyo ayaw ng managinip. Habang buhay ang tao. Kasi may panaginip. habang buhay tayo, Pero alam mo, nananaginip at nananaginip yung tayo. panaginip na yan, hindi naman gabi-gabi nagkakaroon ng panaginip ang isang tao. Minsan paminsan-minsan lang. Akala mo lang yan. Halos gabi-gabi may panaginip. Ganon? Hindi lang natatandaan. Heto pa, yung bang mga taong nagsasalita habang nananaginip? Bakit nagkakaganon? Na ibabahagi nila sa present life nila yun. Nadadala nila. Kaya nasasabi nila. Nagmamanifest din sa physical body nila. Kaya nga dun madalas nahuhuli yung mga may ibang asawa. Dahil sa panaginip, pagtulog, ibang pangalan na tinatawag. Para bang yung kakilala ko. Meron din akong kakilala nga rin. Ganyan, yung kakilala ko, pagka nalasing at galing sa labas, pag natulog yun, nagkukwento sa panaginip niya kung sino mga kasama niya. Bigyan mo ng ganito si ganyan, ng ganyan. Ano sabi ni ganon?
Meron akong kilalang gano'n. Oo, may balita ko. Kilala ko rin yun eh. No, Ganun talaga ang ginagawa nun eh. Kaya nalalaman ko, kasama mo pala si gano'n. Hoy, kaibigan ko yung pinag-uusapan nyo. Sigurado yan. Kaya lang yung kaibigan mong yun, wala rito. Oo, Yun wala ang rito. ano. Okay. Meron na naman tayong text message. Sagutin muna natin. Okay. Giovanni kasi, di ba papa-reading? Yeah. Ginagawa natin ng reading after ng new moon, which is next Saturday. Tama, Rana Rayam. Kasi, ang new moon is on Thursday. So, ang susunod natin programa is Sabado. Kaya, next Saturday lahat ng gustong, tama ba, Rana Rayam? Magpapa-reading on air, pwede na kayong magbigay. Kasi yung naka-file yung inyong ang nakakahiya kasi, no, kaya ayokong i-announce on air. Siyempre may mga sikretong bawat tao. Yes. Siyempre ayaw naman nating mabulgar yun. Yes. Kaya nga sinabi natin personal reading. Talagang para sa iyo lang yun. Kung papayagan mong basahin ko, na walang sa tago-tago. Babasahin ko. Pero, syempre, inirerespeto ko yung privacy. Oo, privacy. Bago yun Privacy. Ano yun, Italian? Privacy. Primavera. Para bang ganun ang dating? Iba tayo ngayon. Gutom. Kevia, narinig mo yan. Wag na lang si Kevia kasi malapit-lapit. Doon tayo sa malayo. Dong, narinig mo yan. Nagluluto ka na lang rin lamang. Nagpasabi na si Dong eh. Nagluluto na ngayon. Siguro pwede na natin tikman. Hindi pa man nagbe-birthday, tinitikman na natin yung pagkain. Ang lupit na. Mabalik tayo sa panaginip. Sinabi nyo kanina na yun nga, magiging pwedeng mensahe. At nabanggit nyo rin kanina na hindi pwedeng, alam mo yung may dream interpretation, di ba? Hindi mo pwedeng i-generalize. Na kunwari ako na naginip na tanggalan ng ngipin, expected na may mamamatay sa kamag-anak ko. Si Fatima na naginip, wala naman nangyari. Bakit? Dahil nga, hindi yun siya, ang kahulugan. Hindi yun ang kahulugan. Kahit na naginip siya na natanggalan siya ng ipin, hindi... Sabi ko nga sa'yo, naubos na ang ipin ko, pero buhay pa sila lahat. Buhay pa sila lahat. Andyan na yun. Ay, naku, hindi ko ma-imagine pag wala na akong ipin. Paano kaya I'm proposing me well. Okay, from Jamila. Good evening, sir. Pwede po bang paki-explain ang panaginip? Paki-explain na ang panaginip ay may kinalaman pala sa mga numbers tulad sa loto at iba pang iba pang simbolo? Simbolo ng buhay. Right. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo. Maraming tao ang nakikinabang sa mga panaginip. Dahil pag napanaginipan nila to, natatandaan na nila na pag sila na naginip nun at pag nagsugal sila, eto ang magiging resulta. Okay. Meron akong tanong dyan. Pag nanaginip ka daw ng pupo o ahas, masuswertein ka sa mga loto, mga ganyang. Totoo ba yan? Ewan ko, tanong mo kay Lito. Ano pangalan nung nag-text sa'yo? Jamila. Sasagutin ko yung tanong mo. I-text mo muna sa akin mga numbers na phone mo, ha? Tama yun. Magandang ideya yun. Pag nanalo, doon natin masasabi na totoo. Maswerte yung panaginip niya. Maswerte yung panaginip niya. May balak pa yata si Tolitz na makihati. Hindi, gusto niya lang ng pruweba eh. Diba? Para pag sa susunod niya upo siya, tama yung panaginip. Maswerte. Tama yun. Dong, baka may panaginip ka. Tawag mo na sa amin.
Balikit na kung bigla daw natulog si Dong eh. Dahil baka maubos yung niluluto niya kung dadaan tayo. Kaya hindi pwede. Tulog na si Dong. So, Rana, ano ang sagot mo kay Jamila? Talagang may mga numbers na naibibigay doon. Na talagang masasabi mong maswerte. Meron namang mga numbers na iba ang kahulugan. Hindi porkit nakakita ka na ng numbers na gano'n. Para panloto na yun. Oo, magagamit mo na sa gano'n. Okay. So, Ano-anong mga kahulugan ng numbers? Halimbawa, 7 ng panaginipan. Maraming iba-iba nga daw ang kahulugan. Iba pa rin doon sa... para sa isang taong na naginip. Iba-iba pa rin. Ang Lucky numbers. pagbabasa niyan, talagang kinukuha namin yung buong istorya ng panaginip. At nagkakaroon kami ng analysis. Okay. Pahabol lang. Malapit na oras natin. Pahabol ko lang. Paano ma-differentiate ang panaginip sa vision? Ang panaginip, makakalimutan mo. Ang vision, hindi pwede. At uukil-kil talaga sa utak mo yun. Yung pangyayaring yun. Hindi mo na makakalimutan yan. Okay. Aside from that, may kunwari, tuloy-tuloy o para siyang Isang movie? buong istorya. Ang Movie of the vision, mind. isang buong istorya. Ang kadalasan mga visions, parating para sa Diyos. Para sa kaluluwa. Kaluluwa ng tao. Hindi para sa pansarili. Hindi yung pansarili. Hindi. Okay. So, Puro kadalasan mensahe ng Diyos. Vision. I see. So, kung mga ganon, kaya katulad nung noon, nagkakaroon sila ng mga propesya. Yeah. Ganun ba yun? Na naging ibinigay sa panaginip nila. Yeah. Pero vision na yun. Para sa pangkalahatan. Kung Kaya ba hindi na nila pangkalahatan, nakalimutan. hindi para lang sa isang tao. Hindi. Okay. Para kay From Dong, hindi kami tulog. Tawa nga kami ng tawa dito. Invited kayo bukas. Bukas. Tandaan nyo ha, bukas. Bukas. Huwag kayong dumaan ngayon dahil maaabala siya. Wag ngayong gabi. Actually, ewan ko lang, paano ba sinulat ni Dong sa text tong bukas? Nakaka-capitalize ba? For emphasis, bukas, hindi ngayon. Napakabilis ng oras. 3 minuto na lang natitira at magpapaalam na naman tayo pansamantala. Pansamantala lang. Ang bilis ng oras. Yes. Mabilis talaga. Lalo na pag maraming mabibigat na pinag-uusapan. Ang ganda kasi ng ating mga discussion na talagang kapanipakinabang. Lalo sa maraming matututunan. Sa susunod na programa namin. Okay. Abangan nyo po na doon nyo lang malalaman. Ako, bomba yun. Gano'ng katotoo ang horoscope. Yun. Ay, nako, maganda yan. Horoscope. Sa susunod na Sabado. Sa susunod na Sabado po yan. Yan. Handaan nyo yung inyong mga katanungan kung kayo mahilig sa horoscope. Hindi ba yun ang ginagamit ng mga doktor yung nakasabit sa leeg nila? Dong, narinig mo na ha? Ibig sabihin, kailangan na talaga ng pansit to. Kailangan na ng Yung musika. stethoscope naging horoscope. Okay. Okay, yun ho. Mabigat ho ang tema ba? Topic natin sa susunod na Sabado. At yun, wala na. Kailangan na tayong magpaalam sa gabing ito. Sige po. Okay? Sino mauuna? Ako na. Okay. Siyempre, mapasalamat tayo sa Panginoon Diyos, kay Allah, sa pagbibigay niya ng buhay sa atin at sa pangunawa ni Allah at sa kanyang pagbibigay sa atin ng kapatawaran sa mga kasalanang nagagawa natin na hindi natin ninanais. Sana po ay maging maligaya tayong lahat. Okay? Magandang gabi pa. Okay. Rana Ryan pa. Okay, Tolitz? Sana po ay sa susunod na Sabado ay makinig tuloy kayo.
At binabati ko na muli ang aking mga kamag-anak, si Sir Carl Hernandez, si Vicky, at si Jolo Centeno. Ayun. Salamat po. Okay, ito po si Fatima. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig sa amin ngayong gabi. Okay. So hanggang sa susunod na Sabado po at sana'y marami tayong napulot ng magagandang aral ngayong gabi at magsilbihan ng gabay din sa pamumuhay natin araw-araw. At sa susunod na Sabado, abangan niyo ulit kami alas 10:30 hanggang alas 12. At mag-ingat po tayo sa araw-araw. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Good night. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran, kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga lihim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran, kapalaran. Tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi sa DWBL 1242. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL.